Ngayong gabi sa The Veronica Chronicles. Bawat taon, 18,000 sanggol ang ipinapanganak sa Pilipinas na may congenital heart disease o depekto sa puso. It really is a crisis. In the world today, every year 1.3 million children are born with a congenital heart defect, and 93% of them are born in a country that can do absolutely nothing to take care of them. So in many cases, you have parents that are literally having their children born and they watch them die in front of their eyes without having any chance to help them. 10% lamang sa mga ito ang nabibigyan ng kaukulang lunas. Karamihan sa mga ito ang namamatay bago sumapit ang kanilang ika-5 taong kaarawan. Yung anak ko, wala naman siyang kasalanan sa mundo. Anghel pa siya, bata pa siya. Hindi niya pa alam yung mga hirap sa buhay. Wala naman siyang ginawang masama para bigyan siya ng sakit na gano'n. Parang hirap-hirap tanggapin na yung anak mo magkakasakit ng gano'n. Dahil sa kamahalan ng operasyon at pagpapagamot, ano ang maaaring gawin ng libo-libong may ganitong sakit? May ginagawa ba ang ating pamahalaan para matugunan ang problemang ito? May pag-asa pa bang mabuhay ang mga kalunos-lunos na mga batang ito? Magandang gabi. Ako po si Veronica Baluyot Jimenez. Ito ang malawak na pagbabantay at pagbusisi sa mga usapin at isyu ng bayan ng The Veronica Chronicles. Hangad ng bawat ina na lumaking malusog at ligtas ang kanilang mga anak. Inaabangan ang bawat ngiti. Ramdam ang bawat hikbi. Kaya nga't wala na raw hihigit pa sa pagmamahal ng isang ina para sa kanyang anak. Pinagbigkis ng iisang damdamin. Pinag-ugnay ang kanilang mga puso. Magtatatlong buwan pa lamang sa Maynila ang mag-asawang Candy at Kenneth. Mula sa Cagayan de Oro City, lumuwas na sila ng Maynila para sa isang importanteng misyon. Ito po yung city angiogram na ginawa sa St. Luke's po. Hindi po namin alam kung ano talaga to eh. Pero sabi nila ito daw yung mga butas ng puso yun. Ganito daw po yun. Sa photocopy lang kasi ito. Ang original na to nasa doktor na po. Ewan ko po ano to eh. Pero ito daw po yung, ito kasi yung presenta yung last na test na ginawa sa kanya para daw malaman kung operable po siya. Yun po. Sabi naman po ni Dr. Carl po, yung surgeon niya po, operahan daw. Anong sabi sa inyo, Dr.? Ano raw yung status ng puso niya ngayon? Yung puso. Complicated lagi daw po yun. Kasi yung may ugat daw po yun eh. May ugat na kailangang i-arrange. Yun po. Yun po yung kinakatakot namin. Baka ano niya po kaya namin. Sa unang tingin, tila normal lamang ang kondisyon ni James. Pero madalas raw na manghina ito at mabilis ang tibok ng puso. Hiningal po siya tapos parang nahihirapan po siyang huminga nun. Parang feel ko na, tapos ano po yung parang umiitim siya eh. Parang hiningal talaga siya. Tapos nun, natataranta na po kami. Tapos dinala na talaga namin siya sa doktor kahit wala talaga kami nun. Sinugod talaga namin sa doktor para malaman kung ano talaga yung nangyari sa kanya. Pinayuhan daw sila ng doktor na agarang lumuwas sa Maynila para maipagamot ang kanilang anak. Sabi niya sa akin, 50-50 daw po yung sa anak ko. Parang
parang gusto kong paoperahan siya ng hindi. Kasi sabi niya sa amin, tatanggapin lang daw namin kung anong mangyayari. Dahil hindi daw po, wala pa daw pong kasiguruhan na magiging successful dahil complicated daw po. Sabi niya, wala daw ang operation dito sa Cagayan, punta na lang kayo ng Manila para kung may ma-operahan pa ba siya dito sa Pilipinas. Sinikap ni Candy at Kenneth na makakalap ng pera para madala ang kanilang anak sa Maynila. Pareho kasi silang walang trabaho. Dating sales girl si Candy, pero napilitan siyang tumigil sa pagtatrabaho dahil kinailangan niyang alagaan si James. Si Kenneth naman ay nahirapang makahanap ng anumang trabaho dahil siya ay hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Gumawa kami ng solicitation letter, tapos binigay namin sa mga governor, tapos pumunta kami sa DSWD sa Cagayan. Noon may nagbigay naman po, may kaunti naman po yun pong pamasahe namin. Tapos yung allowance namin, yung pinagtatrabuhan ko po noon, nagbigay naman din po sila. Yun po yung buong buwan namin pinagkagastos dito. Tapos tulong-tulong na din po sa pinagtutuluyan po namin. Inamin ni Candy na hindi na nila ininda ang hiya. Matiyak lamang na madala sa Maynila ang kanilang anak. Paulit-ulit na nga namin nilapitan yun, kahit mga kapitbahay namin, pinag-uutangan na namin para lang makapunta kami dito. Papagamot ko po siya para maayos na po yung puso niya, para makapaglaro po siya ng mabuti. Hindi kasi siya nakapaglaro eh. James, Prime, P, Ga, Ni. Ito na ang pangatlong pagkakataon na susubukan ng mag-asawa na mapabilang si James sa mga batang mapipiling libreng maoperahan ng proyektong Gift of Life na inorganisa ng Rotary Club Makati West. Hindi raw kasi sila umabot sa pinal na listahan noong unang beses. At maselan daw ang kondisyon ng puso ni James nang muli nilang itong ibinalik sa pangalawang pagkakataon. Pero punong-puno raw sila ng pag-asa na sa ikatlong pagkakataon, mapapabilang na si James sa mga batang maooperahan. Nag-expect din po sila na sana po this time na masasama na po siya talaga. Pero sabi naman po ni Dr. Calreyes, yung surgeon niya, nabasa na kasi niya yung CT angiogram. Isasama daw niya po. Sana po isasama niya talaga. Hating gabi nang dumating sa Ninoy Aquino International Airport ang 18 kataong medical mission team mula sa Estados Unidos. Tinaguri ang Hearts with Hope team. Kinabibilangan nito ng mga surgeons, anesthesiologists, mga ICU nurse at ilang espesyalista sa pediatric care. Kasama din nila ang international partners ng Gift of Life International. Bagamat pagod sa mahabang biyahe, maaaninag sa mukha ng mga miyembro ng medical team ang kanilang kasiyahan na maging bahagi ng isang oportunidad na makapagbigay ng pagkakataon sa mga batang may sakit na magkaroon ng mas mahabang buhay. Oh, we're excited. We've been looking forward to this for a long time. I mean, working with Gift of Life and Rotary International, we've been looking forward to this for months, and I know it's taken a lot of hard work for everybody here and all of my team, but I mean, we're very excited to be here. We're really anxious to get to work. Kinabukasan, maagang dumating ang mga bata na katulad ni James ay may congenital heart disease. Bakas sa mata ng kanilang mga magulang ang kaba. Pero puno ng pag-asa ang kanilang mga puso para sa kanilang mga anak. At si Candy, umaasang sa pagkakataong ito, mapapabilang na si James sa mga batang maooperahan.
Isa-isang sumalang sa 2D echo screening ang mga bata upang malaman ang kondisyon ng kanilang mga puso. Nasa 15 bata ang dumaan sa pagsusuri sa kamay ng ilang mahuhusay na doktor mula sa Amerika. At dumating ang sandaling pinakahihintay ni Candy. Pero habang sinusuri ng mga espesyalista si James, lumapit ang isa sa mga doktor kay Kenneth. Sa pagkakataong ito, ipinaliwanag kay Kenneth ang maselang kondisyon ni James. Hindi raw mapapabilang ang kanyang anak sa mga batang ooperahan. Sa pagsusuri ng mga doktor, nakita nilang nakabaliktad daw ang mga ugat ni James sa kanyang puso. Malaki na rin daw ang butas sa kanyang puso at nagkaroon na rin ng alta presyon sa baga ang bata. Dahil sa selan ng kondisyon ng bata, nagdesisyon daw ang mga doktor na mas makabubuti raw para kay James na huwag na lamang operahan ang bata. Si James Ganinay, originally kasama siya doon sa listahan ng mga operahan ngayong linggo. Pero nung in-screen siya, nung tinignan ulit yung sakit niya, na pag-alaman na talagang complicated yung sakit niya sa puso at nag-alala yung mga doktor na mag-oopera na baka hindi niya kayanin yung operasyon. Maraming issues sa sakit ng puso niya kasi yung puso niya ay rare, very rare. In fact, hindi pa nga nakakakita yata yung dumating na surgical team from the US ng ganong klaseng sakit. At may mga ilan silang tanong na nag-aalangan sila, samdalit sabi na baka magka-problema si James sa operation. So, nung tinimbang namin lahat na decide na mas mabuti pa na wag na lang muna siyang operahan at baka masyadong malagay sa alanganin yung buhay niya. No, okay. Sakit po. Kasi po, nag-expect po talaga kami na ma-okay na po. Kasi nung nakaraan po kasi sinabi na maano na po siya. Kaya lang this time po, hindi na po pala. Sobrang kasi yung expectation namin eh. Naputol man daw ang kanilang pag-asang maoperahan pa si James, hindi raw kailanman titigil ang kanilang pagmamahal para sa kanilang anak. Isa rin sa mga batang dumaan sa pagsusuri ay ang 6 na taong gulang na si JC. Nasa Dubai raw noon ang ina nito na si Marian nang malaman ang kondisyon ng anak. Congenital heart disease, ventricular septal defect. Yung septum niya may butas, tapos dalawa. Tapos may aortic regurgitation, doubly committed to the right. Nagsashunt yung blood from left to right. Sabi nung doktor kaya kailangan niya ng open heart surgery. At sa pagsusuri ng mga doktor, kinakailangan daw maoperahan si JC sa loob ng 6 na buwan. Pero hindi raw sapat ang kanyang ipon para matustusan ang operasyon. Bilang isang OFW, napakalit lang yung sahod ko. Umabot lang siya ng 1,500 dirhams a month. Equivalent yun ng 18,000 sa peso.
bilang isa lang yung anak ko, nakakapag-ipon naman ako pero hindi siya sapat para mapunan yung $500,000 na kinakailangan sa ospital. Tapos sa madaling panahon kinakailangan niya maopera. Malaki ang pondong kinakailangan para maoperahan ang isang batang may sakit sa puso. Aabutin nito ng halos 800,000 piso hanggang 1 milyong piso kung gagawin ng operasyon sa isang pribadong ospital. Para sa mga may PhilHealth at makakahingi ng tulong sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO, mangangailangan pa rin ng 200,000 piso para sa operasyon. Wala pa rito ang iba pang gastusin habang nagpapagaling ang pasyente sa ospital. Pero sa pamamagitan daw ng kanyang banyagang amo, natuklasan daw ni Marian ang tungkol sa gift of life. One time, dumating yung amo ko sa bahay. May dala-dala siyang pamphlet ng Gift of Life Lebanon. Sabi niya, hindi ko alam kung paano ka matutulungan nito. Basahin mo to, alamin mo kung ano ito. I-try mo na humingi ng tulong sa ganito dahil matulungan yung anak mo mapa-opera. Agad daw siyang nagpadala ng email at mabilis daw ang naging pagtugon sa kanyang sulat. Nakiusap din daw siya sa kanyang amo na agad makauwi sa Pilipinas upang personal na maasikaso ang anak. Ako lang naman mag-isa, wala naman siyang tatay na tumutulong sa kanya. Yung iwanan mo yung trabaho mo para sa anak mo, para iniisip mo rin anong kakainin nyo, paano kayo makakasurvive kasi iniwanan ko yung trabaho ko para sa kanya, para tutukan. Yung pasariling interest ko, hindi ko na inuna. Basta yung sa bata, ganun. Basta mapagamot yung bata. Tsaka, hinahabol ko yung time. Yung time na binigay na 6 months na sana hindi lumala yung anak ko, hindi lumala yung sakit niya. I just like it because I can get one. Wala yan, di ba? Sinigurado raw ni Marian na nasa tabi siya ng kanyang anak sa pagsubok na ito. Isang inang nagsakripisyo at nanalangin para sa kagalingan ng kanyang anak. Hindi na. Tsaka yung mga superheroes. At tila agad tinugon ng langit ang dasal ni Marian. Si JC ang unang sasalang sa operasyon kasama ang siyang pangbatang nangangailangan ng agarang operasyon. Parang really masaya. Tapos parang kinakabahan din. Kasi parang ang tagal-tagal kong inaantay na maoperahan siya, pinupus ko lahat ng mga doktor na sana po mapasama siya sa mission, sa PGH, linggo-linggo, umiiyak ako sa mga cardiologist na sana bigyan na siya ng schedule. Tapos ngayon, ito na, operahan na yung anak mo, napasama, number 1 pa siya sa mission. So, masaya bilang magulang na magagamot na yung anak mo. Pero may medyo, pa rin na kaba din na sana hopefully maging successful lahat ng operation. Tiwala naman ako sa mga doktor natin saka sa mga dumating na kasi magagaling naman talaga yung mga doktor po natin. Hanggang kailan yung stocks niya na? Agad na in-schedule kinabukasan ng operasyon ni JC. At alam ni Marian na simula bukas, maaaring magbago rin ang buhay ni JC. Ito ang operating room kung saan ooperahan yung 10 batang napili ng
Mahalaga kasi na dito sa ospital nila gawin yung operasyon dahil kapag bata yung inooperahan, ay specialized yung tools na ginagamit. Kailangan mga pambata din, yung mga operating equipment, specialized din para sa mga bata lang. Galagay mo puso sa kanya. Maagang sinundo sa kanyang kwarto si JC para dalhin sa operating room. Masiglang bata sa araw ng kanyang operasyon. Pero si Marian, hindi maitago ang pag-aalala. Ano nararamdaman mo ngayon? Ilang minuto na lang. Kinakabahan. Pero, ngayon normal naman. Kanina nung pagpasok, parang emotional. Bakit ka emotional bigla? Ewan ko, yung pagpasok ko ba? Feel ko na. Ilang minuto pa, lumabas na ang mga doktor mula sa operating room. Ipinaliwanag nila kay Marian ang isasagawang operasyon. Okay, soon we'll be giving him some medicine for this, and then we'll take care of the test, okay? How many hours ago the operation? The operation? Yeah. At least like 2-3 hours. Yeah. Not all the 2-3 hours is operation. I'll have to bring him in. And remember I was telling you, we'll put in another ID, put a line to monitor blood pressure. That'll take at least half an hour, 45 minutes. We'll put a line here in the neck to kind of give him medications. So all of this will take at least 45 minutes to 1 hour. Okay? And then surgery will start. So if you're going in at like let's say 8 o'clock, it's not until 9 o'clock that we'll start surgery. 9:30. And then it'll be like maybe an hour, hour and a half, and then. So it'll be by about lunchtime that everything will be done and we'll bring him to the ICU. Okay? Because once all things are done and we come back to the heart lung machine, we have to make sure that he's not bleeding or anything. No. Till that is not sure, we don't come out. And if we are getting delayed, it's because we're trying to take care of things so that he's all right. You don't want to just like, hey, get out, and then it's like trouble. Okay? Everything will be fine. Hanggang sa dumating ang takdang oras ng operasyon. Pinayagan lamang ng mga doktor si Marian na maihatid si JC hanggang sa loob ng operating room. Pero pinalabas din siya agad nang magsimula na ang operasyon. Si Marian agad na bumulong ng dasal. Panalangin ng isang inang umaasa ng himala para sa kanyang anak at humihingi ng karagdagang panglakas ng loob para sa kanyang katatagan. Kasi anak mo yun eh. Pagka may anak ka, pag may nangyari sa anak mo, pag alam mo nahihirapan yung anak mo, parang napakasakit sa dibdib mo. Para hindi mo kaya tanggapin kasi anak mo siya. Tsaka syempre mahal na mahal ko yung anak mo. Nag-iisa lang siya. Kaya sana pagbigyan ako ni Lord na huwag naman siyang
kukunin. Sana palakasin pa siya. Sana maging successful yung operation. Parang ang hirap tanggapin pagkaano. Ayon sa Philippine Heart Association, ang congenital heart disease ay isa sa mga nangungunang sanhi ng pagkamatay sa mga kabataan. 10 sa bawat 1,000 sanggol na iniluluwal sa Pilipinas ay may congenital heart defect o cardiovascular illness. Bawat minuto, may 9 na Pilipino ang namamatay dahil sa sakit sa puso. Bawat 9 na minuto, isang bata 15 taon pababa ang namamatay dahil sa heart disease. Kadalasan, ang mga namamatay dahil sa depektong ito ay bunsod ng di agad na pagkakadiskubre ng sakit, kakulangan sa mga heart donors at hindi pagpapagamot ng pasyente. Ito ang naging batayan ng Rotary Club Makati West na makipag-ugnayan sa Gift of Life International. Actually, our dream is to have this institutionalized in our system so that it will not only be a private organization or a civic organization like Rotary Club Makati West that is coordinating or is deeply involved in this, but that it should also be the public institutions, the Department of Health, the public hospitals, because more than anything else, I think that it is the poor children, the children of the poor who need this, because the children of the well-off, generally they can afford to go to the private hospitals and have such an operation. So that really it should be the Si Rob Lehman ay ang Executive Director ng Gift of Life International. Pinapangasiwaan niya ang Gift of Life, isang programa ng Rotary International na naglalayong matulungan ng mga bata sa buong mundo na may mga sakit sa puso. Batid ni Rob ang lumalalang bilang ng mga batang namamatay dahil sa sakit sa puso dito sa ating bansa. I can tell you that, again, we have a global reach of 71 countries, and no country do I get more requests from parents than from the Philippines. On a regular basis, in a month, I could get 5 to 6 requests from individual parents wanting their children to be helped here in the Philippines. So the need is great. Again, I will call it a crisis. There is a crisis in this country that needs to be addressed, that we need to help these children. Kailangan daw dumaan sa ilang interview at pagsusuri ang aplikanteng nag-a-apply para mapasama sa mga batang libreng maooperahan. Well, one of the biggest requirements, of course, is the parents and the child are indigent. They're not able to pay for themselves, number one. Second, of course, that they have to be tested with echograms and all the cardiologist that the child has. And from there, it's brought to the hospital. And again, they will look at the echoes and the cardiologist will look at it. When we come here with the mission, the cardiologist, the local cardiologist, the cardiologist that's coming, right, that's the screening. We get about 20 potential kids to be operated on, and then they choose the 10. Kaya't maswerte raw na maituturing si JC na mapabilang sa misyon ngayong taon at maduktungan pa ang kanyang buhay. Well, one of the most challenging aspect of it, of course, is financial. You have to have a commitment from the government that they're going to do this. So, secondly, staffing is a problem. But then that all goes together with the funding. If you've got the funding, you're going to have the doctors who are going to be training to do this. So it's a whole segment where it's going to start somewhere, right? And the somewhere is with the government. Right now, we're doing it mostly privately. Right? We are doing for each hospital. We're getting their commitment, and we're operating on the kids. Now, just think, you're talking about 8,000 kids, right? If the government puts its mind to it and gets all the other hospitals involved, a big dent of this can be handled. And we won't have this problem. We won't have to come over here. Ayon
Ayon kay Marian, makailang beses na rin daw siyang lumapit sa ilang departamento ng gobyerno. Pero madalas daw ay matagalang naging proseso o di kaya'y walang sapat na pondo. Naayos ko na yung sa PCSO, naayos ko na lahat ng mga test na kailangan niyang gawin. Yun, napaayos ko na yung ngipin nga niya na pinabunot ko na. Halos mahal din yung nagastos ko doon. Pagkatapos after nung parang sasabihin ng doktor sa'yo, pasensya na mami kasi hindi namin siya mabibigyan ng schedule ngayon kasi napakarami din pong pasyente na nakapila, na urgent po at isa lang po yung doktor na nag-oopera. Yun, paano sana tingnan ng government yun? Yung sana maano ni President Duterte na yung mga batang ito may congenital heart disease, wala silang kasalanan sa mundo, na kailangan na lang na, lalo na kaming mga mahihirap, na magkaroon ng free na, maging free na ito, mapaigting yung pagtulong sa mga foundation na nagbibigay ng free operation. Yun yung ano ko sa government. Kasi sayang yung mga batang ito, hindi lang si JC, marami pang mga batang may congenital disease. May future ang mga batang ito pag laki nila. Malay mo, isa din sila sa mga doktor na kulang tayo sa ngayon. Diba? Halos 5 oras itinatagal ang operasyon. Si Marian, hindi natinag sa pag-aantay sa labas ng pintuan ng operating room. Inaabangan ng bawat taong lumalabas, bitbit ang magandang balita sa operasyon. Gusto raw niya kasing makasigurado na ligtas si JC at naging matagumpay ang operasyon. At ilang sandali pa,